Actually, pumalya dito si Senator Ping. Hindi ko alam ba't pinayagan pa niya to. Dapat vinet niya to eh. So mukhang yung mga witness ni Ping Lacson palyado. Akala ko naman may laban na. Akala ko naman may laban na. Pero wala pa rin. Parang natawa ako sa testimonya ng mga witnesses ni Ping Lacson eh. Kasi ang build-up niya kasi, di ba sobrang parang sobrang bigat eh, no? Nung build-up niya dito sa mga witnesses na to eh. Parang talagang expert witnesses, gano'n. Or may personal knowledge. Oh. Kaso, wala, palyado eh. Palyado, min. Palyado. Kasi build-up kasi siya eh. Ito yung yung sinabi ni Ping Lacson the other day. Ping Lacson hawak ang resibo sa Martin Romualdez Curly Discaya deal. May hawak daw siyang ebidensya na may connection daw si Martin Romualdez kay Curly Discaya, etc. etc. Tapos all of a sudden, today, sa hearing, it turns out, chismis. Chismis. Yung resibo yata niya, mukhang pinagawa sa rekto. Ito yung sinasabi natin na isang araw, mga kababayan, na parang pinainan lang si Senator Ping Lacson. Pinainan lang siya, guys. Wala eh. Para natin balita. Dalawang testigong humarap sa Senate Blue Ribbon Committee ang kontraktor na si Curly Discaya. Si Discaya umano ang nagpangalan kay dating Speaker Martin Romualdez bilang bagong may-ari ng isang property sa South Forbes Park. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, humarap nga po sa Senado ang dalawang testigo na nag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez sa kontratistang si Curly Discaya. Agad naman pong naglabas ng pahayag ang kampo ni Romualdez at ayon sa kanila, sabi-sabi lamang ang mga pahayag ng mga ito. Senator Rizon Tiveros. Segue lang tayo ng konti. Anyway, Nakamask at naka-baseball cap Diba? na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, sina Maria at Joy, hindi nila tunay na pangalan. Maria at Joy. Mary Joy. Sorry. Baka mamaya yung Mary Joy na yan, yung talaga pangalan na isang tao dyan. Di ba? Maria at Joy. Mary Joy. Anila, empleyado sila ng negosyanteng si Rico Ocampo sa inuupahan nilang lugar sa South Forbes Park. April 2023, naibenta raw ito at sinabihan silang kailangan na nilang umalis. January 2024, sinabihan daw sila ng kanilang boss na i-evict na sila. Kasunod daw nito, nakilala nila ang isang kontratista, nakalaunay nakilala umano nilang si Curly Discaya. Si Discaya umano ang nagsabing si Noy Speaker Martin Romualdez na ang bagong may-ari ng lugar. how long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Tinanong ni Lacson sa dalawang testigo kung kaya nilang ituro ang kontraktor na tinutukoy nila. Pareho kayo, ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo? Alam nyo guys, ang weird nito, promise. Siyempre meron nameplate. Di ba? Siyempre meron name tent pala. May name tent to, yan o. May name tent number 1. Number 2, sobrang sikat na sikat ng pangalan ng Curly Discaya. Nakailang hearing na. Lahat ng tao sa buong Pilipinas, mga kababayan, marirecognize si Curly Discaya. So para sa akin, this is an exercise in futility. I mean, for what purpose are you doing this, Senator Ping? Di ba? Kahit sino marirecognize si Curly. Sikat na siya eh. Oo. Kahit sinong Pilipino ngayon na engaged sa politics, makikilala si Curly Discaya. So, walang kwenta yan actually. There's no point in asking them to
point him out. Oo. Walang kwenta yun. Yun lang, medyo tinamaan yung kredibilidad ni Ping Lacson dito. Dahil kay Mary at kay Joy. Mary Joy. Di ba? Parang, I mean, I'm not bashing si Senator Ping, ha? Hindi ko siya binabash. Ang akin lang, mga kababayan, parang ang weird lang na pinaturo pa sa kanya. Actually, dito ako nagulat, mga kababayan. Ito, panoorin niyo to, ha? Na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Tama Honor. po, sir. Pero pumalag si Diskaya. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip It's ako not ng for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. It did not make sense. It did not make sense. Yung sinabi na ni Senator Ping, promise. Hindi siya walang sense yun. Mm-mm. Diba? It did not make sense. Alam niyo, mga kababayan, ganito yan eh. Kung nag-aakusa ka, dapat kilala ka na inaakusahan mo. Usually, sa court kasi gano'n ang sistema. At kaya walang patago-tago ng mukha sa court. Di ba? Walang gano'n. Papakilala ka kasi nag-aakusa ka eh. So, ang kwento is, ang sabi ni Senator Ping Lacson, it's not for you to identify them, it's for them to identify you. Identify him with what? Kasi ako mga kababayan, hindi ko kinakampihan si Curly, ha. Ako gusto ko siyang makulong, si Curly Diskaya. Gusto ko siyang makulong, gusto ko malaman niya na may hustisya sa Pilipinas at hindi pwede yung karakas niya na gumawa sila ng napakaraming ghost project at nagpakayaman sila sa paghihirap natin lahat. Oo. Gusto ko siyang makulong, hindi ko siya kinakampihan. Pero mga kababayan, let's be fair to the guy. Maging patas tayo. Hate natin siya lahat. Hate natin siya, pero let's hate him in the right way. It's not for him to identify them, it's for them to identify you. So paano ngayon siya kukontra? Ayun na nga pinag-usapan namin ng misis ko eh. Sabi ko sa kanya, ikaw ba papayag ka ng ganun? Papayag ka ba ng ganun? Baba ako, may kausap ako ibang tao. Tapos, umabot kami sa ganitong klaseng hearing, nakataip ang mukha niya, nakakap. Aakusahan ako ng something na malamang sa malamang, hindi ko ginawa. Siyempre, para ma-verify ko kung tama ba yung kwento niya, kailangan makita ko yung identity niya. Hindi pwedeng siya lang ang magtuturo. Dapat alam ko, kilala ko siya. At alam ko yung sinasabi niya. Saan ako aamin kung di ko siya kilala? So parang sa part na to, medyo Senator Ping naman, I mean, you know better. You know better. So parang ang dating dito is ang gusto lang nila mailabas yung kwento. Kasi meron na namang isang linggo na lilipas, pag-uusapan na naman yung bagay na yan. Merong Maria at merong Joy na nagsalita kay Martin Romualdez, ikinonekta si Curly Diskaya, etc. etc. Parang gano'n na nangyari eh. Instead na natuldo ka na yan dyan, pinatanggal niyo yung face mask, pinatanggal niyo yung cap, at sinabi ni Curly Diskaya, oo, naalala ko sila. Sinabi pa nga ni Senator Ping Lacson eh. Sabi niya, all you have to do is deny. Parang unfair naman. It's not just unfair for Curly Diskaya, but also for the people watching. Unfair sa atin yun. Yun naman pala eh. O gagawin lang pala niya is mag-deny eh. Ba't pinakita niyo pa yung witness? Para saan pa? So dito sa hearing na to, medyo pumalya dito si Senator Ping Lacson. Hindi ko gusto tong hearing na to. Although, I'm still supporting Senator Ping Lacson, pero sana maging learning experience sa kanya to. Hindi maganda yung pagkakahandle na dito sa hearing. So far. No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction. Well, what we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at ninename drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na sinagmamay-ari, bagong may-ari. Sinang-ayunan Pero it doesn't make sense. Ano sabi ni Fadulio? ng Department of Justice si Lacson na hindi kailangan mag-alis ng takip sa mukha ng dalawang witness sa ngayon. Git naman ni Diskaya, Kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker.
Sa pagtatanong sa witness, lumabas na ang nasa deed of sale ay ang Golden Pheasant Holdings Corporation. Sa isang statement, sinabi ng kampo ni Romualdez na ang aligasyon ng dalawang witness ay logically and physically impossible dahil sinabi na raw ni Diskaya na hindi ito kailanman nakapasok sa South Forbes Park kaya imposible raw na may nakausap siyang sino man doon. The claim Wag natin panood natin yung original. Kasi syempre putol yan. Dito tayo sa medyo mas buo. Ito yung abogado ni former Speaker Martin Romualdez. Good afternoon. This is Ade Fajardo, a legal practitioner based in Pasig City. The allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Diskaya testified under oath that he has never entered South Forbes Park, making it impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, Perjured. and therefore nothing to answer. Thank you. Nothing to answer. Wala sasagutin nga naman kasi what's the point? There's nothing really to answer. Actually, pumalya dito si Senator Ping. Hindi ko alam ba't pinayagan pa niya to. Dapat vinet niya to eh. Oh, excuse me. At saka nasa Senate si Curly Diskaya. He could have actually spoken to him directly. Pero parang hindi yata nangyari yung ganong klaseng usapan. 'Di ba? So, hindi ko alam kung bakit may ganitong ginawa si Senator Ping. Siguro ayaw niyang mabahiran siya na or mapintasan siya na biased siyang chairman ng Blue Ribbon Committee. Possibly, I mean, we don't really know. Baka ayaw lang niya mapintasan siya. Or baka he's really trying to be neutral, sincerely trying to be neutral. We don't know. Pero mga kababayan, he could have vetted the story better. Kasi ang weird lalo yung sumagot siya kay Curly Diskaya na it's not for you to identify them, it is for them to identify you. Weird. Ang weird no statement na yun, guys. It does not make sense. Claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer.